Hello, magandang gabi sa lahat. Ako si Jesse Flores Witchcraft at ang live na ginawa ko ngayon, tong live na gagawin ko ngayon is about dito sa vlogger daw na sabi nila kuno daw o dumura doon sa lagay ng holy water sa simbahan. Na ang pangalan niya ay si Miss Tin Medala na nakita ko lang naman sa news, sa Facebook. At sa totoo lang, may mga nakakarami ho na sa akin. Nagtag sa akin doon kung anong masasabi ko at yun nga. Ito ay direktang video para sa kanya. Maling-mali yung ginawa mo. Kung ako ang tatanungin ng tao bilang manghula, kung tinag nila ako doon para sabihin sa kanila yung totoo, kasi you're denying it, you had a public apology video which you are crying, nakikita na umiiyak ka doon, you were seen crying nga, you was crying sa video, pero na sense ko, you are not sincere. At opo, diretso yung kong sasabihin na sense ko na talagang yun ho intention niyang magbiro. Intention niyang magbiro. Hindi ko kilala tong vlogger na to, hindi ko pinapanood to, nakita ko lang siya sa Facebook. Pero mali yun, ginawa niyang yun. Sabihin na nilang hindi ako magaling na manghula. Hindi naman pala magaling manghula at si ano eh. Pero dapat kayong matakot kung tama yung sinabi ko. Hindi lang hula kaya kong gawin. Kaya kong parusahan ng taong yan. Bakit gano'n? Bakit naman gano'n? Dami-dami naman pwedeng gawing na vlog. Bakit naman gano'n? Na yung simbahan pa yung binastos. Napakadami kong vlogger na binigyan ng wisdom. Napakadami kong vlogger na mga hinate ng tao pero hindi ako nang talk down sa kanila. Binigyan ko pa sila ng word of wisdom. A reason for their bashers to know their story and then finally forgive them. Napakadami na. Ang dami kong mga ni-live. May mga mangilan-ngilan akong na content para sa katotohanan. Diba yung vlogger na motoristang babae na namakyu? Sinabi ko sa tao na mabait itong taong to. Nakagawa lang siya ng mali. Ang dami kong ginanon. Yung mga babala ko sa mga vlogger, mga influencer, like nila, yung mga nagpo-promote ng sugal, at yung mga mangyayari about, yan, kay Boss Toyo, kay Sir Kong, diba? Kay Sir Gavin, yung mga nangyari sa kanilang hula ko, binigyan ko ba yung tao ng konting, word of wisdom? Etong taong to, ibang klase. You have no idea kung gaano ko. Hindi biro yun. Pambabastos na yun. Kung dark humor lang, salita, okay lang. Pero hindi, ginawa niya eh. Hindi na biro yun. Tsaka hindi ka ba nag-iisip ate? Ang dami-dami humahawak doon, nilulublob mo yung mukha mo doon. Hihigop ka pa. Ako, magiging totoo ako, nilulublob ko talaga ang mukha ko sa lagay ng dahil naniniwala ako sa Diyos eh. Pero it doesn't matter kung don't take this as a wrong side Sinabi ko it doesn't matter. Kahit pa malakas ang paniniwala mo sa Diyos, kahit pa, diba, iba nga, iniinom pa yan para gumagaling nga. Kahit ganun kataas yung antas ng paniniwala mo sa Panginoon, hindi mo pwedeng gawin yun. Dinura mo eh. Niluwal mo dun eh. And that's not public apology, that's denying. At yung iyak niya, peke. I can sense, Hindi ho siya, doon. Nag-iyak-iyakan lang yung taong yan. Nag-iyak-iyakan lang yan. Kasi napansin siya ng maraming tao at binas siya. Pero nung nalaman niya na wala namang magkakaso sa kanya, wala namang kasing baba niya na pumatol sa kanya, after niyan, mawawala yan.
Babalik ka sa pagiging gago. Ibang klase itong taong to. Nga-sense ko ang ugali nito. Ewan ko kung i-deny niya to, ha. Hindi po normal sa babae ang magkaroon ng relasyon ng kung sino-sino. At ayoko rin na ipagbulaanan o gamiting laban sa mga gantong mga peti-peti, di ba? Sa akin, hulaan ko, di ba? Nagsabi ha, wala akong sinasabi ha. Wala akong sinasabi, ate, Tin, Medala, na ikay nakipagrelasyon sa pamilyado na nung pero napakarami ko na sa taong to. Napakasama talaga ng ugali nitong taong to. Iba yung antas ng level ng kapal ng mukha ng taong to. Hindi sincere. Mapapatawad ko pa kung sincere. Pero hindi sincere. I'm sorry guys, I don't sense any sincerity sa kanyang video. Deserve niyang buti nga, ate, ito, diretsa akong sabihin sa'yo, kung papanood mo to, ha. Huwag kang matakot sa pambabas ng tao. Huwag kang matakot sa pambabas ng tao. Huwag kang matakot sa kung ano sasabihin ng tao sa'yo. Real talk yun, guys. Matakot ka sa parusa ng Diyos sa'yo. Napakadami na darating na problema mo na nasisense ko. Maglalabasan lahat ng problema mo. Maglalabasan lahat ng mga katarantaduhang ginawa mo noon na mga binaliwala. Pag-uusapan ka. Basta, yung mga susunod na iyak ng taong to, totoo na. Nasisense ko na eh. Problema sa pinansyal niya, lalabas. Problema niya sa mga atraso niya sa ibang tao, lalabas. Lalabas din ang mga ilang mga problema niya na dating mga problema na natapos na at mga problema na kalimot na pero babalik sa kanya lahat yan. Yun ang sumpa sa kanya ng Diyos. Na nasense ko paparusahan ng Diyos siya, maniwala kayo sa akin. Magkakasakit pa ngayon eh. Hindi ko sinabi yun na kagustuhan ko yun ha. Na-sense ko lang. Kaya ngayon, tulong na rin itong gagawin ko sa'yo. Babala to. Nakakahiya ka. Hindi mo na binigyan ng kahiya ng magulang mo. Sa bagay, di naman kayo talaga magkakasundo ng mga magulang mo. Pero at least sa mga magulang mo, marunong silang kumilala ng Diyos. Hindi kagaya mo, bastos. Nabatrip ako sa ginawa ng taong, ako nga witchcraft eh. Nanggaling ang kapangyarihan at dugo ko sa demonyo. Pero ang pagmamahal ko sa Diyos ay hindi masusukat. Kaya galit na galit ako eh. Nung nakita ko yun eh. Hindi siya yung parang biro lang guys. Ito, real talk may intindihan ko pa kung hindi eh. Intention niya talaga na magpainit ng ulo ng tao. Hindi lang niya ina-expect na ganun yung mga ganun kadami. Hindi niya ina-expect na yung mukha niya lumabas sa TV. Nakakahiya ka. Pinagtatawanan ka ng mga sarili mo kamag-anak ng mga tinarantado mo. Chismosa ka pa. Grabe itong taong to. Aba, matindi ano. Hindi ka natakot, hindi ka nahiya. Naintindihan ko wala kang hiya eh. Pero yung hindi ka matakot sa Diyos, delikado yun. Pustahan tayo. May kaanak yan na dahil sa ginawa ng taong yan, yan si Medala na yan, yung teen Medala na yan, dahil sa ginawa niya yun, isa sa kamag-anak niya matitigo. Tulong ko na sa kanya to. Ba, karapatan ko magsalita ng ganito ha, karapatan ko to. Binibigay ko yung opinion ko, tsaka tulong na rin sa kanya, ginagamit ko ang kapangyarihan ko, hindi para isumpa siya, kundi para balaan siya sa mga mangyayari sa kanya. Hindi ko masabi ng guys, mabait naman tong taong to eh. Nagkasala lang. Hindi, nasense ko lahat ng mga kawalanghyan na ginagawa niya noon pa. Ito yung pinaka-worst para sa akin. Pero may mga nagawa na rin yung ganyan sa ibang tao. Grabe yan, ganyan yan oh. Sobra. Yan nga yung pagka natigok pag natigok isusukat, idudura. Siya ang idudura ng impyerno. Sa sobrang sama ng ginawa niya. Mga mga demonyo nga, takot sa holy water. Siya hindi. Ang ginawa niya, nilulok niya, tapos dinura niya. Sinubo niya. Nanggagalaiti ako sa galit sa taong to. Pero dahil tao pa rin siya,
nagkakamali nga ang tao, nahahabag pa rin ako sa kanya. Naaawa pa rin ako sa mga pinagdaanan. Share ko lang yung kwento niya. Ito na yung time na para i-share ko yung kwento niya. Ang taong to ay lumaki nang walang naniniwala sa kanya. Ang taong to, ang lahat ng nakilala niya, isinaktan siya ng sinaktan, kaya naging ganyan siya. Ito nga, konting push na lang, pwede na maging serial killer to eh. Kasi sobrang sama at sobrang itim ng kanyang puso. Lalo pag galit yan. Pagkakaibigan mo yan o kamag-anak mo kasama mo sa bahay, wag mong gagalitin yan. Ibang klase yan mag-isip at ibang klase yan magsalita. Ganyan yung klase yung si Tin Medillo na yan. Narasense ko ha. Grabe, hindi nga ako makangiti. Hindi ako makangiti sa ginawa ng taong to. Ang dami mong pwedeng duraan, bakit doon ka sa simbahan? Bogok ka ba? Yung iba nga dinuduran bago mo na isubo eh. Ikaw niluwag doon sa holy water pa. Ba, matindi ka ano? Kung ako nga, Jesse Flores Witchcraft, kahit ang holy water mahapdi sa akin, gumagano pa lang sa simbahan. Simba nga ako eh. Kasi ganun ko kamahal ang Diyos. Nilikha ako ng Diyos na mangkukulam at maitim na kapangyarihan. Pero choice ko yun para mahalin siya. Hindi sincere sa apology. At lahat ng mga video ng mga katarantaduhan na ginawa ng vlogger na yan, magsisilitawan. May mga makikita pa kayo sa comment section, kilala ko yan, ganyan-ganyan, mga dami account yun. Pero totoo yung mga sasabihin nila about sa kanya. Ako na nagsasabi sa inyo. Kaya kayo, medallion owner ko man kayo o hindi, o nanonood lang sa akin, proud pa rin ako sa inyo kahit paano. Dahil hindi kayo kasing bobo nung isang yun. Ay, matindi ho talaga. Sinabi ko na nga anong una pa kung anong karma ng taong to eh. At pag na magtaka yung iba kung bakit sasabihin nila, sino ba to? Jesse Flores? Witchcraft. Pero nagalit. Siyempre. Yung witchcraft, ginamit ko na name ko lang yan. Yung witchcraft na yan, entrapment ko yan para sa mga taong judgmental. Pero hindi po demonyo sinasamba ko. Ultimong tinelas ko, cross nga ako. Kurong. Gagi ka. Nag-ingat ka. Pwede kang habulin ng Illuminati sa ginawa mo. Makakarating sa Vatican yan, nakakahiya ka. Mamaya, may mga hapyaw na death threats ka na natatanggap, di mo alam dun. Sabi ko lang, binabalaan ko lang siya. Sana mapanood niya to. Sana magkaroon din ng batas. Sa bagay, ako naman yung batas eh. Tarantatuin nyo na lahat. Huwag lang yung simbahan. Ako, respeto ko sa nirespeto ko ang lahat ng reliyon. Lahat ng kliyente ko. Mayroon nga akong kliyenteng Muslim eh. Oh. May kliyente nga akong Buddhist. At literal sila na Muslim. Hindi sila Pilipino na Muslim sa sa Pilipinas na kapatid natin. Ibang lahi sila. What I mean is foreigner sila. Katoliko, kliyente ko, iglesia, kliyente ko, yes, may mga iglesia po ako ni Kristo na kliyente. May mga Muslim po ako na kliyente. Born again. Kasi yung mga taong yun, mga naniniwala sa Diyos, na ang Diyos iisa lang. Doon ako believe. Ito, dinuraan yung lahat ng reliyon, binastos niya. Hindi lang Katoliko na bastos sa ginawa niya. Kahit mga iglesia, magagalit sa kanya eh. Kahit nga Muslim eh. Bastos ka. Sa dami-dami nang babastusin mo. Bakit yung Panginoon pa mapipili mo bastusin?
Hindi mo ba alam na kada gigising ka? Hindi mo ba alam na sa sobrang pagmamahal din sa'yo ng Diyos, kahit napakasama na ugali mo, ligtas ka sa cancer sa UTI, ligtas ka sa cancer sa lungs, ligtas ka sa cancer mo sa kidney. May problema dahil sa ginawa mo, baka maparasahan ka doon. Baka yung problema mo sa uric acid mo, tsaka problema mo sa UTI mo, tsaka diabetes ng pamilya mo, mabalik dahil sa'yo. Pasensya na guys ha. Talagang hindi ko mai-compose ang sarili ko dito sa taong to. Gusto ko nga, kumalat tong video na to, makarating sa kanya eh. Para matauhan siya. Kasi alam niya, matatakot yun guys. Sa akin matatakot yun. Dahil yung mga sinabi ko, alam niya, totoo eh. Yung ibang vlogger, pinagmumura na siya. Ako, wala akong sinabi sa kanya na kahit na anong mura. Dinis ko lang siya. Sa part ng siya, bobo, tanga. Pero yung idamay ko sa mura yung ina niya, alam niya na yung mura na yun, hindi ko gagawin yun. Dahil hindi ganun kagbabang ano ko. At dapat niyang maintindihan, baka siya pagalit. Tsaka ikaw pagalit, siya pa magagalit. Binastos niya ang Panginoon. Nagalit ako sa kanya. Pasensya na kayo ha. Pasensya na kayo. Will solve the way I be. Nakakapaawa card effect. Pero it's not gonna work. Kasi hindi naman kayo may mas payak-yak doon, di sincere yun. Okay guys, panoorin nyo nga pala yung sarap din duraan sa mukha nun. Oo, kasi yung mga dumudura sa mga ganyan, di ba si Jesus, dinura-duraan lang noon? Eh, kasing sama niya yung mga tao ngayon. So, sinabi ko naman na kung anong klaseng ugali may taong to eh. At kung ito'y kakalat man, tong video na to, mapapanood to ng mga nakakilala sa kanya. Sabihin nila, tama yung sinabi nun, accurate. Tama yung sinabi ng manghuhula na yun. Tama yung sinabi ng faith healer na yun. Tama yung sinabi ng mambabasa na yun. Ni isa, wala akong pumalya na hula. Dapat sa kanya mag-public apology ulit. Baka mamaya ang public apology niya, lahat ng babala ko sa kanya nangyari na. Nagkasakit siya bigla. Isa sa kamag-anak niya namatay. Bumalik yung sakit ng mga magulang niya. Sa kanya. Which is ayaw kong mangyari sa ibang tao. Nga pala sa mga nanonood ngayon, nag-upload pala, nag-share ako ng video about dito sa belt na to. Panoorin nyo. Pero wag yung panoorin ipapanood sa bata. Medyo kasi, hindi siya para sa bata. So, sa kabilang account ko nandun. Yung mga namin ng anak ko, vlog namin, yung daming fans ng anak ko, salamat sa inyo yan. Nakangiti na ako dahil sa inyong mga nanonood. Grabe, na high blood ako sa taong yun .
Kaya ang sarap maging masama. Wag na guys. Wag. Huwag kayo magpapadala sa galit. Huwag nyo silang gagantihan ng masama. I-express nyo lang yung nararamdaman nyo. I-express nyo yung galit ninyo. Pero wag nyo ipagdadasal yung ganyang tao. Tandaan nyo, mas lalo nating ipagsubok lang din to sa atin. Para at sa inyo. Wag na wag tayong magpapadala sa galit. Nang gagawa tayo ng masama. Ako, sobrang galit ko sa kanya. Pero I'm mostly, honestly, disappointed sa ginawa niya. I'm a faith healer, karapatan ko at trabaho ko na parusahan at isumpa ang kagaya niya. Pero ngayon ko lang sinasabi sa inyo, hindi na po akong gagawa nun. Hindi ako mag-a-access sa kanya ng oras. Ito lang yung oras na ibibigay ko sa kanya. Express my feelings and my disappointment. Anyways, ang babango ng tatlong naging babango. Salamat, Irene. Salamat sa suporta ninyo, ha. Sobrang salamat. I can't wait na makita kayo lahat sa event na gagawin namin. I really want an audience. Sobrang thank you sa inyo lahat. Kahit gumawa siya ng ganyang masama, wag niyo siyang ipagdadasal. I don't want you to be like them. Pero totoo yung sinabi mo, masarap nga maging masama sa mga ganyang tao. Ako na ang gagawa nun. O si God na, bahala magparusa. That's why Satan next. Kaya yung si Satanas ang magparusa sa kanya. Dahil si Satanas, hindi nun paparusahan ang mga taong naniniwala sa Diyos. Ang pinaparusahan ni Satanas ay ang mga taong bastos sa Panginoon. Dito masusubok ating pagmamahal. At kung gano'n natin tinitake ang pangalan ng Panginoon, we will not be on her level. Bagkos, ipagdasal natin siya dahil sa mga parusa na matatanggap niya. Naway matuto siya sa kanyang nagawang kasalanan. Inaantay ko. Ay, salamat po. Ayan, isa yan sa mga nag-aantay at nag-request dahil nga dito. Pero gagawin ko talaga yon kahit wala nag-request. Besok dulo ng sama talaga ng loob ko. Napakasama ng loob ko sa taong yun. Simbahan gaganunin mo. Hindi man niya ngayon mapapansin yung mga babala ko sa kanya, pero mapapansin niya yan pagka nangyari na. At sana, mapanood nga niya to. Dahil sa una sa lahat, tulong na rin sa kanya yung mga sinabi ko na dapat niyang iwasan. At mga babala yun na malalaman niya, pero dapat man niyang iwasan, hindi niya maiiwasan yun. Kasi parusa yun eh. Grabe yung galit sa tao yun, gagi. I'm just so disappointed po sa ginawa ng taong yun. So yun, ngayon po ay tatapusin ko ang aking live sa pagpapasalamat sa inyo at sa Diyos. Gadsal tayo na konti. Maraming salamat sa inyo ng mga sumusuporta sa akin, Joseph Flores Fishcraft, at sumusuporta sa akin sa kabilang account ko, Joseph Flores Vlogs. Okay. Matulog ho tayong lahat ng mahimbing dahil tayo ibinibilis ng Panginoon at hindi tayo gumagawa ng kababuyan at kabastos sa Panginoon. Bagkos ay tayo lumalaban araw-araw ng patas. At ang dinadala natin ay ang kanyang presensya. Na kaya ko to, nandiyan ang Panginoon.
Ako, I really, really need it. Kasi, guys, sa totoo lang, napakahirap. Mas humirap ang trabaho ko ngayon. Grateful lang ako kasi nakikinig agad. Yung mga binabalaan ko, hindi nila ako ini-stress. Na hindi na sila babalik sa akin na mas malaki ang problema nila. Naniniwala sila agad. So, doon pa lang, magpapasalamat na ako. Napakadami kong kliyente ngayon. Napakadami kong kaso na hahawakan ngayon. Napakadami kong gagamutin. Which is okay lang. Trabaho ko yun eh. Okay lang yun. Hindi naman nag-reklamo. Na-express ko lang na tayo nandito pa rin sa ating kinagagalawan ng ang presensya ng Diyos ay nandyan. Pero syempre, diba, hanggat may problema kayo, lumapit na kayo sa akin. Kasi ngayon pa lang, nasabi ko sa ang Diyos ay nagpaparusa na. Katotohanin ko na kayo ha. Ang Diyos ay restricted tayong lahat sa Kanya. Kayo mga tao. Kaya kung gusto nyong maramdaman ng presensya ni God, lumapit ho kayo sa akin. Medyo lalaki na ho ng konti ng ulo ko doon ng konti. Ha? Siguro bahala na lang kayong mag-judge sa akin if ever. Pero real talk na lang din tayo sa real talk. Pero ang totoo ho niyan, restrict na ho ang halos lahat ng tao sa mundo. Kung hindi po kayo maniniwala sa mga faith healer na sa inyo, ay maniwala kayo sa akin na kahit na anong dasal ninyo, hindi pakikinggan ng Panginoon yan. Sabihin nyo, may problema ako yun, okay lang, dyan naman ang Panginoon eh. Yan anak ko, ito po yung anak ko, ito po yung ano nyo sa ano dyan. Ito po ang aking baby, ang star ng aking Jesse Flores vlog. Ito po si Gianna Amari, ang aking baby. Tama na, ano masabi mo sa belt ko? Ay, sorry. Hindi, diyan ka lang. Hindi. Ha? Dala ko na naman. Itong love ko. Pinakita ko na sa kanila. Ganon. Kunin ko to. Ay. So, yun. Kung kayo may problema ngayon at ang sasabihin ninyo, hindi ko kailangan si Sir Jesse, magdadasal lang ako sa Panginoon. Excuse me po. Hindi po. Kahit na anong dasal ninyo, maniwala kayo sa akin, pabigat ang problema nyo. Sabi ko Ito ko ang glasses ko. Ito daw yung glasses niya. Tignan nyo. Sige, flex mo. Bili sa kanya ng mama niya. May order. Order pala. Order TikTok. Ito. So, live ko na rin to. At nakapagsalta naman ako ng... Ako po, may last school po ako tomorrow. Nasa school. And then, after nun, Wala nang pasok. paano pag walang pasok? Hindi ka na nakita. Dito. Paano pag walang pasok? Ganyan siya pag last day. Paano? Yay! Pero kasi pag umag-aral yan, iyakin lang. Ayun. Hanggat maaari kayo lumapit na sa akin. At tanging faith healer lang po ang makakapagpadaan ng mga dasal ninyo sa Panginoon. Real talk po yan. Kayo nakasubaybay sa akin. Hanggat hindi ko kayo kliyente, wala pong mangyayari sa inyo. Real talk po yun. Siyempre, kung magdedebate ang mga hindi ko medallion owner at mga medallion owner ko dyan, siyempre, diba? Baka ang sabihin sa inyo ng mga medallion owner, kaya naman pala ganyan ka kaya pala hanggang dyan ka na lang kasi ayaw mo maniwala kay Sir Jesse. Kaya pala yung problema mo, lumala kasi ayaw mo maniwala sa kanya. Di kaya, no wonder. No wonder kung bakit nakakaangat-angat na kami at nakakarangya na ngayon, ikaw nandiyan ka pa din kasi ayaw mo makinig. Totoo yun. Nangyari na yan sa GC na isang GC na pinakaunang GC ko pa. May nagdebate. Isang medallion owner isang medallion owner tsaka isang hindi medallion owner na fan ako ni Sir Jesse pero respectfully ha. Sabi pang gano'n, respectfully daw. Na hindi pa naman daw siya medallion owner pero sa ngayon daw ay kumakapit pa sa Diyos. Ano yung sabihin? Ang sabi nung medallion owner ko sa galit, na dala ng emosyon, sabi niya, ang ganda ng mindset mo ate ha. Kaya naman pala hindi ka makalis ng ibang bansa. Yung simpleng pangarap mo, hindi mo makamit. Kasi ganyan ka pala. Paano kung sabihin ko sa'yo na nagdasal ka sa Diyos, na yung lahat ng dasal mo sa Diyos, ang binigay niyang sagot dyan, Sir Jesse, hindi ka naniwala, dito ka na lang. Di ba? Anong ginawa niya? Left the group.
Bye. Nag-left the group siya. Ayaw niya maniwala eh. At yung kliyente ko na yung pan ko na yon kahapon lang siya nag-avail. Yeah? After all those years, 2 years, siyang hindi nagparamdam sa kahit na anong post ko, pero kahapon, kliyente ko na siya. Which is shout out sa'yo, ma'am, ngayon. Nakakapanghinayang na kasi sa 2 years, dami na nangyari sa kanya. Patay na lahat ng magulang niya. Ulila na siya. May isang kapatid pa siya nakulong. Iniwan pa siya ng asawa niya. Nanakawan pa sila. 3 beses silang nilooban. Tapos, yung pinagsumbungan nila ng sila yung nilooban, yun din pala ng loob sa kanila. Hindi na nila mahabol kasi bukod sa malakas sa barangay, eh, nakaliban na sa ibang lugar. Diba? Sakit! Karma! Nahatak yung owner, nahatak yung motor. Ayaw maniwala eh. Totoo yan, nangyari. Totoo yan. Paposo nga yan eh. Hindi ko gawa yun ha. Hindi porket naniwala sa akin. Ganun hindi po. Yun lang kasi natin. Nung nagpakilala si Jesus, ano nangyari kay Jesus? Na ako ang anak ng Diyos. Anong ginawa ng tao sa kanya? Pinako siya. Ay kung sabihin ko sa inyo, na ako ang tinahalaga para kayo ay tulungan. Na isa ako sa mga tinahalaga para kayo ay tulungan. Magiging kliyente ko ba kayo? O tatawanan nyo lang ako? Tignan natin sa mga susunod na kabanata ng buhay ninyo, sa mga nag-inquire, na hanggang ngayon ay wala pa rin nangyayari. Baka huli na ang lahat. So, yun lang yung gusto ko i-parting sa inyo lahat. Yung mga huling sinabi ko ngayon na nanonood kayo, tatak nyo sa isip nyo. At I give you my word, hindi kayo makakatulog sa mga huling sinabi ko. Tatak yan sa mga tao na hindi pa medallion owner. Na ang tagal-tagal lang naniniwala sa akin hanggang hindi pa rin makagawa ng paraan. Tatatakin sa inyo. So I'll leave you with that. Still decision niya. Wala naman tayong pilitan dito eh. Wala tayong pilitan dito kung sino gusto maging medallion owner o hindi. Basta, pag nagka-problema kayo na mabigat, huwag na kayo mag-chat sa akin. Tapos na ako sa inyo. Nakapokus na ako sa mga kliyente ko tulad si Adrian, Madam Prillo, si DJ, Mary Chris, Marites, Prillo, Hazel, yung mga yan, Sir Benitez, diba? Aure. Diyan ako nakapokus sa mga gumawa ng paraan at hanggang ngayon ay naniniwala pa din na hindi sumusuko. Kasi naramdaman nila eh. Gumaan ng buhay nila, gumaan ng pakiramdam nila. So what's stopping you? So yun lang po ang gusto ko iparte sa inyo. Maraming salamat sa mga nanood. Then good night. Thank you for sharing and thank you for sending stars. Maraming salamat sa inyo. Thank you. As in, thank you.